At kaugnay po niyan, makakasama natin ngayon ng live si Joseph Parapina, kasama po si later Governor Leopoldo Petilla para makakuha po tayo ng update sa Tacloban City. Joseph, magandang umaga sa inyo, Governor Petilla. Joseph? Matatapos lamang po ng tinatawag na Command Conference ng National Disaster Coordinating Council na pinangunahan ng chairman na si Chairman DLG Secretary Marojas, at dito po ay kasama natin sa mga pagkakataong ito para i-update tayo ng Gobernador ng Province of Leyte, makiligan Governor Leopoldo Dominic Petilla. Magandang umaga po. Magandang umaga din sa inyo. Sa kabuuan, matapos po ang 10 araw na tayo ay salantain ni Yolanda, kamusta na po ang buong lalawigan ng Leyte? Dito sa lalawigan ng Leyte, at least medyo marami na rin mga improvements, no? Marami ng improvements, matahimik na, kalmado na yung tao, no? Parang nagno-normalize na ang mga palengke, nagbubukas na mga palengke, nagbubukas na ang mga gas stations, no? Kaya lang medyo may problema lang kasi, for example, dito sa eastern side, parang walang mabenta. Kasi di ba naubos sa looting yung mga supplies dito. Okay. Pero dun sa western side, merong mga nabibili. So kung gusto nyo, mga kababayan kong Liteño, kung gusto nyo makabili ng mga supplies, repair ng bahay nyo, Meron yung kung kaya nyo pumunta ng Ormoc, punta kayo sa Ormoc, may nagbebenta doon. Pero although, as I said, marami improvements, pero although hindi pa ito yung, hindi pa ito yung target. No? Pero marami na talagang improvements din. Araw-araw po, nagkakasama-sama tayo sa pulong. Ang national government po nandito. Ang ating mahal na Pangulo po talagang tumututok din sa mga pangyayari po dito. At sabi nga niya, hindi ako aalis dito hanggat hindi normalize ang Tacloban at ang lalawigan ng Leyte at iba pang mga bayan. Ano po ang inyong pakiramdam sa assurance na ito ng ating Pangulo? Well, kahit kami, no, kami sa kahit kami sa mga LGUs, sa mga mayors, sa mga kapitano, kami sa province. Syempre mga tao rin kami, medyo minsan na may ano rin, no, may pangamba rin kami na saan tayo patungo, saan tayo pupunta, paano namin tong gagawin, no? Marami rin kami mga pangamba. Kaya lang we also concentrate din na despite of those pangamba, iniisip na lang namin na kailangan din namin ng self-reliance kung tutuusin. A little improvement sa self-reliance. And syempre, ang pagpunta ng Pangulo dito, malaki pa ring assurance sa amin na talagang ang national government nandyan, mas nakakaano kami na ang Leyte makakabangon dahil sa presence ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba, kayo naman anong pakiramdam ninyo na kaliwat kanan na dyan ang presensya ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, even the international organizations nagpapatid ng tulong sa lalawigan mo, ano pa ang mahihiling mo sa mga pagkakataon dito? More food, no? More food ba? At saka ang ano natin dito, number one yung bubong, no? Kasi halos lahat ng bahay dito wala ng bubong. Ang food naman, no, for as long as for example ang economy ay ang mga palengke ay hindi pa nagbubukas, parang ganoon, for as long as hindi maka-normalize yan, it's on the way pa lang naman ng normalization yan, no? Parang kailangan natin ta rin ng ng mga kababayan natin, kailangan natin mapakain pa rin kasi wala silang mapuntahan, wala silang bahay. Ngayon nga kagabi umulan, kaninang umaga paggising ko lamig, no? Wala silang natitirahan, wala silang mga damit, wala silang mga kumot, unan, parang gano'n. So isa pa yon, no? Kaya lang, pag binigyan natin ng damit, kumot, kailangan siguro takpan din natin yung mga bubong kasi para pag umulan, hindi na ito mababasa ulit. May magagamit sila. Wala pang mabili, may pambili ka. Dito sa Leyte, yun yung problema kasi kahit may pambili ka, wala ka pang mabili ngayon, no? Kasi Tacloban, wala pa ako nakikitang shop na nagbukas na mga pagbibilan mo. Ang Robinson talagang ransack, tapos ang Gaisano, these are the biggest retailers dito. Wala pa rin. But again, sinasabay natin yan, hopefully na ang normal supplies
na makapasok na dito ang regular mga traders, mga ano, makapag-supply na rin sila sa Leyte. Sa panig po ng provincial government, yung usapin po ng normalization, kayo po ba'y pumapasok na doon? Pinagsisikapan na malampasan ito at ng tuloy-tuloy na tayo makabangon? Yes po, since day one, ang nag-ano kami ng yung PDRRMC rin, nag-meeting kami nung before the typhoon. May mga plans na talaga kaming ginawa since ano pa, nag-start kami mag-implement nung since day one, mga alas 11 ng umaga, after malakas-lakas pa yung hangin ng bagyo, nung Biyernes na yon, November 8, parang ano, nag-start na kami yung mga, maka-clear kami ng one lane, parang ganon, and then we have, tapos ang mga supplies, mga et cetera, ganon, no, para makapasok na. No? Hanggang ngayon, pinupush namin na magbukas ang mga markets, no? Magbukas ang mga gas stations, tayo kahit temporary ng mga street lights. Diba? Napag-usapan po yung pailaw at pagbubukas ng mga markets, etc. May isang bayan po akong nadaanan kahapon pa yung Palo na kung di ako nagkakamali, dati mong pinumunuan. Nakarating din kami ng alang-alang. May mga bukas ng mga palengke, matindahan sa gilid at nagkaroon ng street lighting yata kagabi, if I'm not mistaken. At paano po nyo ito ibabalitang ganitong mga nangyayari sa ating kapaligiran? Yes, actually may nauna pa nga sa Palo eh. Okay. Yung Babatngon, no? Kasi ang mga postes, It's a good sign, ha? yes, ang mga poste kasi doon hindi nagbagsakan. So ang LGU natin sa Babatngon, nag-coordinate lang sila with the cooperative, yung LECO 2. Tapos ang LECO 2 nagpadala ng mga electrician, wala na silang tinayong poste. Ngayon ang ginawa, nakahanap siyata sila ng genset. Kung may genset, mapapailawan. Diba? So, pinailawan kumuha ng kuryente doon sa genset, pinailawan yung mga street lights. So, Pero ang nagpapailaw sa ngayon, tulad nung sa kagabi, generator set pa rin yan. gensets pa rin yan kasi ang wala pa talaga ang tungunan geothermal plant, nasira yung mga planta, tapos ang NGCP bagsak yung mga poste nila para ang mga wires nila pag-deliver ng kuryente, parang gano'n. Paano po tinanggap ng mga taga-lalawigan ng Leyte yung magandang balita natin kahapon mula sa ating DOS Secretary na mag-December 24 o December 24 bago magpasko, mabigyan tayo ng ilaw ng kuryente na ang ilang mga bahagi ng lalawigan? Well, of course, malaking ano yon, malaking bagay yon kasi kahit ako personally, parang pagkatapos ng bagyo, paglabas ko sa bahay, no, siguro nakalabas ako ng bahay mga alas 9 ng umaga, mga 9:30. Pagtingin ko, kasi hindi kami makasilip galing sa loob kasi pag sumilip ka, tatamaan ka ng malakas na ng hangin at saka ano. Paglabas namin sa bahay talaga, mga 9:30. Talagang sabi namin, grabe tong distroso na to. Ang grabe ng sira. Sabi namin, nag-iisip-isip na ko, ang tagal ng kuryente nito. Nag-iisip na kami ng kumbaga, kung tutusin, nagsisimula na kami i-kondisyon sarili namin na matagal ito. Pero nung nasabi ni Secretary nga na sa 24, ganan, parang malaking kumbaga relief sa amin yon. Governor, alam namin na hindi na halos kayo natutulog, napakarami pa niyang pupuntahan. At katatapos lang ng ating pagpupulong ng NDRRMC dito po sa Sports Complex ng Tacloban City at ipinarating naman ninyo ang mga bagay-bagay sa kanila at ano po nakuha po naman yung assurance mula sa ating pamahalaan para sa ngayong araw na ito at sa mga susunod pa? Ang assurance naman ng ating Pangulo ay talagang tayo, ang Leyte, no, hindi naman tayo nila daw pababayaan. No. Tutulungan talaga nila tayo sa relief operations. Puwera pa yung mga international na mga nagpupunta dito. And pati sa reconstruction, pati sa recovery. Nag-assure naman ang ating Pangulo na talagang babakapan nila tayo dito sa Leyte. Bago sa mensahe sa iba't ibang panig ng bansa, mga kaibigan, Governor, ano ang inyong binibigay na mensahe sa mga kababayan mo rito? Minsan kasi nagtatanong, saan tayo papunta? Anong mangyayari sa atin bilang ama ng lalawigan? Ano yung ikinikintal nyo sa kanilang isipan at damdamin? Alam nyo mga kababayan kong mga Litenyo, no? Siguro parang, okay, ito sinira ang probinsya natin sa malakas na bagyo na to. No? Pasalamat tayo na kayo'y nandito pa, tayo'y nandito pa, no? Tayo rin naman mga ninuno rin natin ang nagbuo ng Leyte. Tayo rin mga tao ang gumawa ng probinsya natin, 'di ba? So for as long as buhay tayo,
kaya natin tong ulitin yung ginawa ng mga ninuno natin na buuhin ang ating probinsya as what it was before the typhoon. Tayo tao lang talaga ang makakagawa nito. At sa panig po naman ng buong bansa, sa panig po ng ating mga nanonood na iba pang mga nasa lugar ng ating bansa, ating pang mga panig ng mundo, mensahe po ninyo. Ako sa akin no, at sa una talaga pasalamat. Malaking pasasalamat. Kasi marami tayong mga tao all over the world, no, iglisin ko na lang, we have lots of people in the world who have big hearts, who have come here to our province, no. Despite the danger, despite all the problems of coming here, you still came and then you still helped us. So a big thanks to you. Bangon, mga Tagalit. Ano para sasabihin sa wikang Bisayan? Bangon Litenyo. Bagan tukdaw kita. Mga Tukdaw, tayo. tuktaw kita. Tayo. Tayo. Mga kaibigan, ang gobernador ng lalawigan ng Leyte, Governor Leopoldo Dominic Pitilla. Maraming salamat po sa oras ninyo. Alam namin di pa kayo natutulog, marami pa ang gagawin. Good luck more, sir. Maraming salamat po, Governor. Thank you po. Mga kaibigan, yan po ang huling pinakaganapan dito sa Tacloban City. Kami po ay nasa sports complex ng Tacloban City. Tapos naman po ng pagpulong ng NDRRMC. Maraming salamat po. Ako po si Joseph Parafina. Back to Manila. Maraming salamat sa iyo, Joseph. At patuloy pa rin tayo manalangin para makaahon ng mas mabilis ang lalawigan ng Leyte.